Yo, kumusta mga kabuli? Ani Idja. So dito nga mga kabuli, dahil sumapit na nga ang buwan ng May, kaya naman susubukan ko ngang mamana ng isdang mulmul ngayong araw. Nasabi ko na nga pala ito sa previous vlog ko na nagsisilabasan nga ang mga isdang mulmul tuwing buwan ng May. Sumama nga pala ngayong araw sa akin si Oryo at si Dampyak dito sa dagat dahil kukuha nga daw kami ng pana-pana pagkatapos kong mamana ng isda. Bago nga pala sila sumama sa akin dito sa dagat ay tinanong nga muna nila ako kung magtatagal ba daw akong mamana ng isda. Ang sabi ko nga sa kanila, saglit lang ako mamana ng isda, pipitas lang ako ng ilang pirasong mulmul para may pang-ulam sa bahay. At pagkarating nga namin dito sa spot ay agad na nga rin akong bumaba dito sa bangka para humanap ng isdang mulmul na aking mapipitas. Mabuti na nga lang may kalinawan ang tubig ngayong araw, kaya naman kahit nasa ibabaw pa nga ako ng tubig ay kitang-kita ko na nga yung mga isdang mulmul dito sa ilalim. Sumisid na nga pala ako dito dahil meron na nga ako nakitang isdang mulmul na aking pinatuyutan o sinundan. At nang makita ko na nga siya dito kung saan siya bandang nagtago o sumiksik ay agad ko na nga rin itong binikasan o pinana. At pagkapaan ako nga dito, mabuti na nga lang tinamaan, kaya naman meron na nga akong huling isang piraso. Pumapalag-palag pa, siguro hindi sentido ang tama, kaya naman agad ko na nga rin itong dinakma para hindi na makawala. Pasensya na nga pala kayo mga kabuli kung hindi naka full screen itong aking camera kapag namamana ng isda. Kapag pinull screen ko kasi itong video ay lumalabo nga ang kuha nitong camera dito sa ilalim ng tubig. May pinana nga na naman pala ako ditong isdang mulmul na halos hindi na nga nakapalag, siguro sentido ang tama. Kung hindi man sentido ang aking pagkakatusok dito sa isda, siguro ay gusto nga lang talaga niya magpadakma dahil hindi na siya pumapalag. Napaka-importante rin talaga nitong snorkel na nilalagay sa bibig kapag namamana ng isda. Ang gamit nga pala nito ay para makahinga ka nga sa itaas ng tubig habang nakalublob ang iyong ulo sa dagat. Hindi mo kasi pwedeng tanggalin ang iyong tingin sa isda kapag nakita mo na nga ito sa ilalim ng tubig. Kaya naman kapag wala kang gamit na snorkel sa bibig ay kailangan mo pa ang iangat ang iyong ulo sa itaas ng tubig para makahinga. At pagkalubog mo nga ulit ng iyong ulo sa tubig ay hindi mo na nga alam kung saan nagtago yung isda. At dahil may nakita nga na naman pala ako ditong isda na aking mapipitas, kaya naman humigop na nga ako ng hangin galing sa itaas na dumaan sa snorkel bago sumisid. At nang makuha ko na nga dito yung tamang distansya, agad ko na nga pinana itong isda, kaya naman sumatotal meron na nga akong 3 pirasong napitas na mulmol. Sumisid nga na naman pala ako dito dahil meron nga na naman akong namataang isdang mulmol. At nang napagod na nga dito yung isdang mulmol sa kakalangoy ay tumago na nga ito sa damo, kaya naman agad ko na nga itong pinana. Buti na nga lang full charge itong dala kong pana dahil bawat kalabit ko nga dito napakalakas ng putok, siguradong tumatama. Dito nga pala ako namana ngayong araw sa may kalaliman. Sabi ko nga subukan ko lang munang mamana dito, baka meron ng mulmol, kung wala ay pupunta nga ako dun sa medyo mababa. Mabuti na nga lang meron na nga rin dito kahit medyo may kalaliman, kaya naman hindi na nga ako lumipat ng spot. Sumisid nga na naman pala ako dito dahil meron nga na naman ako nakitang isdang gusto magpatusok. Nang matusok ko nga itong isda, halos hindi na makapalag dahil sentido nga ang pagkakatama, tinamaan malapit sa singit. May nakita nga na naman pala ako ditong isdang mulmol na nagtago nga dito sa napakakapal na damo. Hindi ko nga siya masyadong nakita dyan dahil sa sobrang kapal ng damo, kaya naman ginagalaw ko nga itong mga damo baka sakaling lumipat siya ng pwesto. Wala na nga, hindi ko na nakita, kaya naman umahon na nga ako dito dahil paubos na nga yung binulsa kong hangin. Pabalik na nga sana ako dito sa bangka at may nadaanan pa nga ako ditong isdang talakitok, kaya naman agad ko na nga itong pinana. Hindi ko nga lang nakuha na ng video kung paano ko siya pinana dahil nabigla lang rin ako nang dumaan siya sa aking harapan. Yan, umahon na ako mga kabulit. Kukuha naman kami ngayon ng pana-pana kasi gusto daw kumain ng pana-pana ni Orjo at itong kasama ko si Dampyak. Ito mga kabulit, yung napana ko ngayong araw, mga mulmul. Meron tayong isang talakitok, ayun oh, pwede nang pang-ulam to. Doon nga kami lilipat ng spot, ang sabi ko dito, dahil doon nga kami kukuha ng mga pana-pana. At pagkarating nga namin dito sa spot kung saan kami kukuha ng pana-pana ay hinagis na nga sa akin ni Dampyak itong net at itong aking panungkit. Kailangan kasing gumamit ng net at panungkit kapag kumukuha ng pana-pana dahil meron nga itong mga tinik na napakahaba at napakasakit kapag nakatusok. Ito na nga yung sinasabi nilang napakasarap na masakit dahil kapag natikman mo nga ang laman nito ay napakasarap, kapag natusok ka naman yun naman yung masakit. Madali lang naman hanapin itong mga pana-pana dito sa dagat dahil nagkukumpulan nga sila sa ilalim ng tubig. Ang mahirap nga lang dito yung pangunguha at pagtatanggal ng tinik dahil meron nga itong mahahabang tinik na kailangan mong iwasan. Nang makakuha na nga ako dito ng sapat naming pangulam ay bumalik na nga ako dito sa bangka. Tinanggalan ko na nga pala muna ng tinik itong mga nakuha kong pana-pana dahil baka sa pagkamis ni Oryo at ni Dampyak sa pagkain ng pana-pana ay kainin nila pati tinik. Nang malinisan o natilak na nga namin itong mga pana-pana ay kinuha ko na nga itong suka. Mabuti na nga lang nakapagbaon si Dampyak ng isang latang sardinas, kaya naman hindi lang pana-pana ang ulam namin dyan. Bago nga pala kami kumain dyan ay nagpasalamat muna nga kami sa itaas dahil dito sa mga pagkaing aming pagsasalu-saluhan. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Nagkalugod nyo ngayong araw. Maraming salamat po at biyaya. Sige
Sige, kaya na tayo. Thank you Lord. Okay na tayo. Pagkatapos nga namin nagpasalamat sa itaas dahil dito sa mga pagkain ay sinimulan na nga rin namin ditong kumain. Kanina pa nga daw nagugutom si Oreo at si Dampiak dahil nakakagutom daw talaga dito sa dagat. Ito nga ang mga pana-pana ang dahilan kung bakit sumama sa akin si Oreo at si Dampiak dito sa dagat. Tell me kung bakit nga ba napakasarap naman kasi nitong mga pana-pana. Naglagay na nga rin dito ng suka si Dampiak sa pana-pana. Ang sabi ko sa kanya, kunti lang ilagay mo, wag mong gawing sabaw yung suka. At habang kumakain nga kami dito mga kabuli, gusto ko munang i-shoutout ang mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa Andox Corporation, sabi ni Ian Chris Lasso Castrense. Shoutout kay Daboy ng Jasa Builders. Shoutout sa Kasama at Marsan family at kay Angkay Johnny Marsan dyan sa Lipong. Shoutout kay Corey Celeste from Tundol. Shoutout sa Honrada family dyan sa Ilog, Malino. Shoutout kay Vivian Andres from Qatar. Shoutout kay Chain Kasikin from Kabungan, Anda. Shoutout kay Hazel Chavez ng Lambas. Shoutout kay Joanna Fernando. Shoutout kay Rene Cañas from Isla Guyudon. Shoutout sa Cabrera at Gatchalian family from Saudi Arabia. Shoutout kay Agripina Castellano ng Arnedo, Bulinaw. Shoutout kay Cristina Ordanes Canlas from Tarlac. Shoutout kay Elizabeth Gano Serdan. Shoutout kay Bert Angel Yabata. Out kay Raymark Ruba. Gusto ko nga lamang magpasalamat sa inyong mga kabuli dahil mula nung una hanggang ngayon ay hindi kayo nagsasawang panoorin itong aking mga video. Sa mga palaging nagre-react, nagko-comment at nag-share ng aking mga video, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo nga itong aming maikling itinampok na pelikula, sana naman huwag nyong kalimutang i-like at i-share.